Okay, a blessed Sunday afternoon, church. Merry Christmas, everyone. So please stand as we start our afternoon service through singing, Tell It to Jesus. Kevin, the verse 1 now. Weary are you, heavy-hearted? Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. Are you fully trusting in this? Tell it to Jesus alone. Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. He is a friend that will know. You've no other such a friend or brother. Tell it to Jesus alone. Do the tears flow down your cheeks and be then? Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. Have you sins that met our heaven? Tell it to Jesus alone. Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. He is the friends that will know. You've no other such a friend or brother. Tell it to Jesus alone. Do you fear the gathering clouds of sorrow? Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. Are you anxious? What shall be tomorrow? Tell it to Jesus alone. Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. He is a friend that will know. You've no other such a friend or brother. Tell it to Jesus. Last verse now. Are you troubled at the thought of dying? Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. For Christ's coming kingdom are you sighing? Tell it to Jesus alone. Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. He is a friend that will know. You have neither such a friend or brother. Tell it to Jesus alone. Okay, next song, Are You Washed in the Blood? Okay, on the verse 1 now. To Jesus for the cleansing part. Are you washed in the blood of the Lamb? Have you been only trusting in His grace this hour? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you walking daily by the Savior's side? Are you washed in the blood of the Lamb? Do you rest each moment in the crucified? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed? Okay, last verse now. Lay aside the garments that are stained with sin, and be washed in the blood of the Lamb. There's a fountain flowing for the soul unclean. Oh, be washed in the blood of the Lamb. Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Hey, please remain standing as I call in Brother Wilbert Mangubat to lead us in the opening prayer. Gawin po kita, kanimo mahan nga langit nun, Diyos ng luwing balan.
Dining kapunon Ginoo, padayon kami God, nagapasalamat kanimo sa padayon mo Ginoo kayo sa matag usa. Lord, salamat kay Ginoo na usan na mi karon aron pagsimbada kanimo dahil sa espiritu sa kamatuoran. Amahan, nagampo ko Ginoo, ikaw mag-bless sa mga lagad padayon Ginoo. O God, the Spirit, empower him, use him mightily, O God, the Spirit, tagay sa langit nung nakaalam. Bisan pa man Ginoo, kaming maminaw sa pulong, itugot Ginoo, nga mindawaton mo sa pulong Ginoo. O God, bisan pa man kung napaykubanan na mo, napayngon pa diri sa balay tigumanan, nag-ampo sa mga Ginoo makabot kung walay kakulian. Bisan pa man Ginoo sa mong pastor, Pastor Sobrabas, padayon ka Ginoo mag-uban kanila sa pagpauli na ugma, ikaw Ginoo mag-uban padayon Ginoo. As we go on Ginoo sa panimbahon karon nga kahaponon, we acknowledge O God, wala may mahimo, kung wala mong tabang, bisa kanita na mong giampo, gisalig sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Please be seated. Last song, He Abides. Can the verse now? I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the hand of God in all my life I see. And the reason of my bliss, yes, the secret all is this, that the Comforter abides with me. He abides, He abides, hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides with me. Once my heart was full of sin, once I had no peace within, till I heard how Jesus died upon the tree. Then I fell down at His feet, and there came a peace so sweet. Now the Comforter abides with me. He abides, He abides, hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides with me. He's with me everywhere, and He knows my every care. I'm as happy as a bird and just as free, for the Spirit has control. Jesus satisfies my soul, since the Comforter abides with me. He abides, He abides, hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter. Last verse now. There's no thirsty for the things of the world, they've taken wings. Long ago I gave them up, and instantly all my night was turned to day, all my burdens rolled away. Now the Comforter abides with me. He abides, He abides, hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides with me. Amen. Good singing at this point. Akong gihangyo ang tanang pagbalik sa pagpanindog. Aning kahaponon natong kuhaon natong tithes and offering. May request all the ushers to please come forward. Kita pray for the tithes and offering. Akong gihangyo Brother Jake Kawit. Kay magampo ta, dako ang ulo, piyo ang mata. Kanimo amahan nga nasa langit, dalaygon kayo ka sa walay katapusan, sa matag kinabuhi ka namo. Amahan, salamat gyud kayo sa mga panalangin, sa mga butang nga gitugot nga ri kanamo. Labi na gyud amahan sa kaluwasan, ingon libre nga walay bayad. Lord, salamat sa panimbahon gyud gani amahan this week nga kami amahan ug ikaw nagaprotekta kanamo. Salamat nga din kami magasimba diha kanimo sa espiritu ug kamatuoran. Father God, bisan pa man ako nagaampo diha kanimo, ikaw magapanalangin sa matag usa kanamo labi na sa imo ang pulong nga gipaabot ngari kanamo amahan, ug bisan pa man nga dili na mahimong kawang ma-apply na sa among Kristohan ug kinabuhi. Bisan pa man Lord, sa nagdala sa imong pulong, ikaw usab magahatag kanyag heavenly wisdom. Labi na gyud amahan, Pastor Ray, kauban ni Jim and his family,
Kanimo amahan uban ni gyud sila, gaay gyud sila og gold health nga muli sila ug asa sila padulong nga way kakulian. Father God, san pa man ining offering, ikaw magapanalangin ini sa kamot nga magnatagon. Dalaygon ka Lord sa way katapusan, in Jesus name. Amen. Hello. Okay, salamat sa special sa choir. Sa ko tawag na WHI no. Salamat kayo Sir Jalik sa mga kabataan na to nga muna ni sila ang musunod. No? Musunod na ni sila sa mga katungula ni dili na manganta diha mo na to sila mupuli ninyo. So dalaygon ang ngalan sa Ginoo atong mga kabataan no. Nindot biya tan-aw na atong mga anak nga nagsugod nagpagpangalagad sa Ginoo. Okay? O maayong hapon kanatong tanan. Seryoso ron kay mo diha mag naghuna-huna na mo sa inyong kandidato ugma siguro nga inyong butuhan. So nagpasalamat kog dako sa opportunity nga gihatag sa Ginoo pinagi kang pastore nga makatindog sining atubangan aron pagdala sa pulong si Ginoo. So grasya sa Ginoo ra gyud niyang tanan nga makabarog mi dinhi, dili gyud mi angayan, dili gyud ko angayan. Salamat sa Ginoo. Tungod sa grasya sa Ginoo, extend nga grasya sa Ginoo para sa kuha. Ug usar gyud ka dako kay nga grasya ug oportunidad nga naa dire. Okay? So dili ta maglangan.
Magnatakdan atong palibot sa kapila ni Sir Jolly. Namingaw ba? Okay, so dili ta maglangan, manindog mo palihog arita sa pulong sa Ginoo. Kung naamoy mga Biblia, palihog kog abli diya sa John chapter 10 and verse number 10. Very common nga passage mga igsoon atong isgutan karon nga ablihan atong pagabasahon. I hope nga ito ning tagaan o dako nga pagtagad. Okay, kung naamoy mga Bible, so i-share ninyo sa walay mga Bible. O ang katong mga dili na makaklaro, so naata dire. So, naata dire ay nasa screen. So tanawa lang ninyo. Labi na itong gagmay kay mga litra bitaw. Dili na maklaro. Mga edad-edara na. O ang katong nahalap-halap ng tinanaw sa cellphone, di na kayo maklaro ba? So dire na lang mo. Okay? Siguro po magduko gid aron di mo maalaan nga nagsiguro magtutok sa inyong cellphone. Okay? Then wala ka kadala karon si mong anti-rad ba? Di makaklaro og dili ka magsuot. So, John chapter 10, kung naa mo da, say amen. Amen. Okay, itong basahon mga igsoon ko da sa Ginoo sa verse number 10 ingon ang Bible, read. The thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Magampo tamahan nga langit noon Dios nga labing gamhanan. Nagapasalamat kami ninintak na sa kapunon, imo kining gimbutan Ginoo nga niya kami. Gitagana nimo nga oras nga diin magapili kami ug niya among gipili o Dios nga diya kami magasimba kanimo sa espiritu kamatuoran. Salamat Ginoo sa mga mensahe gayon ng buntag nga naghatag og challenge kanamo pagpahinomdom mahitungod sa mission. Salamat sa imong alagad nga imong gigamit. Lord, naghangyo ko padayon sa imong panalangin karon nga hapon nga unta padayon kang magapanalangin sa imong pulong nga kini maghatag og pahinomdom, pahimangno kanamo Ginoo. Lord, kung doon naman kay mga kasaypanan nga nakita namo sa buhat sa pulong ug sa nahuna Ginoo nga mahinungdan nga dili makadulot ang imong pulong sa among mga kasing-kasing. Please Lord, pasaylo ami. Ugasin mi Lord sa imong bililhon nga adgo nga imong giula dito sa cross. Aron dili kani mahimong babag Ginoo sa pagpaminaw ug pagdawat sa imong mga panalangin karon. Lord, gamita ko nga instrumento lamang, wala gyud koy mahimo Lord kung wala ka. Busa akong gisalig kanimo ang tanan, ang kadaugan, Holy Spirit, ikaw magapamuhat sa mong palibot. Ikaw nakakita sa mga panginahanglan sa imong mga kaanakan Ginoo. Lord, please tagbuha kini o gamita kini mong pulong o Dios. Amahan, kung gisalig kanimo ang tanan in Jesus name. Amen. Okay, makalingkod ka mo. Sa ingon ng Bible, ang kawatan nagaanhi apan sa pagpangawat, no? O pagpatay, o pagguba. Pero may ani si Jesus Christ aron paghatag kanato og kinabuhi ug naan kana nga kinabuhi magahimo nato nga o magahatag og dagaya. Pero dire sa tong gibasa mga igsoon atong makita din sa verse number 10 ingon din ha, the thief cometh not but for to steal. Kining thief din here or kining gihisgutan din nga kawatan is nagisgot ni Satan. Okay? Nagisgot ni Satanas sa yawa, no? Hinumdumi mga igsoon ko da sa Ginoo nga human sa dihang human ka naluwas, human kami dawat ni Ginoong Hesus Kristo, ang yawa wala gid say hunong, wala gid say kanang 24/7 ang iyang trabaho sa imong kinabuhi nga aron lang gid pagpaningkamot niya ba or ningkamot siya nga gub-on niya. Okay? Ang tumong niya na mga igsoon, ang tumong sa yawa aron dili ta mahimong epektibo sa tong kinabuhing Kristiyanon, maluya ta, ma-discourage ta mao na ang tumong sa yawa. Kanang gingon diha nga to destroy, iyang i-destroy mga igsoon ko sa Ginoo nga atong kinabuhi. Okay? Then sa ko nagingon wa gid siya malipay nga nahimo kang Kristiyanon. Kung napamanggani din hiya mga igsoon ko da sa Ginoo nga wa pa mahimo gyud tinuod nga Kristiyanon. So ayaw og usiki ang panahon. Ayaw o kanang gawas ani nga balay tigumanan nga dili gyud nimo maangkon ang kaluwasan, no? Ayaw sa og pangutana da si mong tapad basin dugay nakasigig simba din niya wa gihapon ka kasabot sa kaluwasan o bisita ka namo kung wa pa gani ka kadawat sa kaluwasan dawata gyud si Jesus Christ nga imong manluluwas. Kay
Moabot ang panahon nga basin og magmahay ka maulahin ang tanan, nakadungog na ka sa pulong si Ginoo matud pa sa wali ni pastor missionary Steplido to uhay. Unay gito sino. Nga dili na gyud ka, wala gyud ka excuse, wala dili gyud ka kapangulipas, dili gyud ka kapang masol sa uban nga wa man kunin mo ulihi. Wala man kunin mo gisultian. So bintras nga dili pa ulahi ang tanan dawata si Jesus Christ nga imong manluluwas. Sulod sa imong kasing-kasing kay wa ta kabalog kanus ara ta kutob. Ko di ko kasiguro buhi pa baka kugma. Bisan pag unsaon imong panimbag ko di gid na kapugan sa tong kinabuhi, no? Wa ta kabalog kanus ara ta kutob ta kung kuhaon gani si Ginoong imong hinulaman nga kinabuhi, I hope nga ready or ma-ready na ang imong kalag. Imong madawat ang kaluwasan nga gi-offer ni Jesus Christ dito sa cross 2025 years ang nilabay. Nga si Jesus Christ nagpakamatay sa cross, gilubong og nabanhaw, ang purpose ni ana aron pagluwas nimo og nako. Okay? Humana sa Ginoo gihimo ang iyang responsibilidad ang imuha na lang nga buhaton mo tuo ka ni Kristo nga kadtong iyang gibuhat sa cross matoy bayad sa imong sala og imo siyang dawaton. Hinulsulan nimo imong mga sala og imo siyang pasudlon sa imong kasing-kasing og ang saad sa Ginoo tagaan kini kinabuhing walay katapusan. Mao na giingon sa mga magwawalay karon nga bahalag dili malista ang imong ngalan dito sa ayuda ug sa kanang sitawag ana ay mga ulan-ulan karon basta ang imong ngalan masulat dito sa libro sa basahon sa kinabuhi. Oy, nindot na kay na. Okay, so ang mensahe nga atong pagatun-an karon, ang title sa mensahe sa Ginoo nga atong pagatun-an karon kining gitawag symptoms that your Christian life is in danger. Tungod kay diri man gud nato makita sa itong gibasa nga ang trabaho sa yawa mao ang pagguba sa atong kinabuhi. So nining kapunon karon basin og ang atong kinabuhi ba naana niining mga butanga tuning hisgutan karon sa atong pagpadayon sa paghisgot kini tag symptoms kuning sintomas ba asa man ta makadungog kasagaran ni or kanang common nga madunggan nato ni kanang sintomas or symptoms ba o sa hospital no doktor mayngon ang doktor nga naunsa day ka para sa tong giubo ba asa man kadong pagpa-check up ko dok naunsa man day ka giubo. Sige daw, ubo daw. Ubo pisag. Ubo gid ay. Ubo. Symptoms. Kanang sakit na siya gitawag mga sintomas. No? O ang bata magnipon, na siya mga gitawag sintomas nga magkalibanga ang bata. O dinala. Or kung nagkaihi na kagdugo, kana sintomas na siya nga naanay infection ang imong kidney. High blood ka, taas na kag sugar, naanay mga sintomas, kapoy imong lawas. No? Na mao na ang mga sintomas or kining gitawag mga ilhanan ba, ti ilhanan nga anaa ka niya ng sakita. Dili kining word nga danger, bisag asa pud nato ni siya makita. Adto ka sa magbiyahe ka, di ba? Kitang mga drivers biyahe ta diha, makabasa tag danger zone. So, dapat maghinay gyud ka diha, slow down gyud ka kay nganuman. Kuyaw na nga lugar. No? Kinsay nakaagi ninyo anang mangima ako kasi kog agi nang magtan-aw ko ba kuyaw aday anino nga. Na one time ni agi mi didto ba rin. Naisakinan nga nahulog. Igor gid sa kagunit diri. Mahulog na. Ano man kay kuyaw kaya di pwede nga magdinanghag ka diha nang agiana. Danger. Kung diha kinsa may mga manigrilyo ay diha karon. Isang kamot kaya to nang pabutaron og una-ugma aron moadto na din mo sa langit. Ito. Di ba sa sigarilyo kung manigarilyo ay kamo? Naay gitawag dito og government warning. Cigarette smoking is what? Dangerous. Kuyaw. No? Ya karong panahon na no, mga batan-on ayo taka-taka og suroy-suroy karon kay kuyaw kay karong panahon no Lakaw-lakaw ka, gabi da, uso na kayong patay dito, shabu dito. Grabe na karon ang one time ni biyahe ko dito paingon sa aring nga lugar. Pagsulod pa lang yun ako dito, naniniparan ako. Singitan din ko niya, kung gidilan ba? Tuo ko siguro tag kini kay niwangon, sigahog mata, gamitay ko siguro ni. Tanaw na ako. Shabu man gid ni. Wala ako ni hunong Ito pangutanon high grade na brad. Makadaot mga igsoon ko dahil sa Ginoo. Nakakisa itong tunan karon mga igsoon, kining nga mga simptomas,
I hope nga ito ning pagtagad mga igsoon sa itong kinabuhi. Number 1, nga simptomas mga igsoon. Kasi timailhan nga naanas kakuya ang kinabuhi. Number 1, kanang daghan na kay kag mga excuses. Kanang gitawag full of excuses. Daghan na kay kag mga rason. Daghan na kay kag kanabang si tawag ani lain pang term ng mga sa kanang gitawag og excuses. Daghan na kay mga dahilan ba? No? Daghan na kay kag mga rason. Pag ingnon gani kang Brad simbata, dili lang sa sunod na lang. Brad, gani niagi na atong family camp, apil ta, dili lang sa. No? So daghan kay tag kanang mga rason. Mga igsoon ko kung diha sa Ginoo kung daghan na gani tag rason kuyaw na nato kinabuhi dili na ka-available. Daghan na kay kag rason bisag walay trabaho, bisag dili gyud ingon nga busy kayo, mahimo na lang busy. Busy for doing nothing. Full of excuse. Sa Proverbs chapter 2 naay atong sa Proverbs chapter 22 kung atong makita diri sa Proverbs chapter 22 gi-address ni ngadto sa usa ka tawo nga kini bitang tapulan, no? Kining tapulan nga tawo. Ingon dinhi nga sa verse Proverbs chapter 22 verse number 13. Dili aras-uras oy pamantaka sugod pa man. The slothful man saith, there is a lion without. I shall be slain in the streets. Gisugo ba? Gisugo. Pero nag-unag yun ang rason. No? Mga bata ba? Nako na sila, kapoy. Kapoy. Tinuplok silpon ba? Kapoy. No? Lisod mga igsuon kung daghan na katag ka ng mga excuse sa kanang atong kinabuhi nga Kristiyanon. Bantayan na ito na. Mga men, pag ingnon ganito ni Pastor nga wali. Ayaw pag-excuse ha. No? Kung karon nga simana, muli ta ko sa mua kay dili pod ingon nga butar gi kun toyo. Bakasyon pod panlagsa ba kay wa na dugay-dugay naman pod. Then last paunta nga week niagi pa nga simana mananghid ta kung pastor nga mo biyahe. Wagi ko ka pananghid. Amot ngano man gyud wagi ko pananghid kapila naming nagsugat-sugat ti pastor makalimot ko. Munong kiri nga simana, mao na gid taron ng final nga moadto ko. Ingnan man ko ni Pastor Lloyd nga pawalihon. Kung mao di ay siguro nga ko kapananghid. Kay naa pa day walihonon. Si Pastor Lloyd unta to ang sa buntag niya ako sa hapon. Karon na may missionary ni abot. So dili si Pastor Lloyd makawali. Kung nga mo si Pastor Lloyd lang kay wali sa hapon niya muuli kog liti. Pero nagunahon na ako ba nga lain man. Muuli lang ko niya di ko muwali. Tabukonon ra bagdagat amo. Basin hinog malunod ta din dagat no nya tukbuntang lalay ba. Kay ingon niya moglay ayaw lay. Kuya oy. Kulbahan pud ta. Unsa ba sigma? Di na lang yun. Dili na lang kita mo excuse ani. No? Dalay ko na ngalan si Ginoo nakapadayon ko karon sa na ako karon wala pa ko man kamo excuse gali mo. Sige magbalibad bantay mong lalay. No, tinga nagunas silay katong bag-o pa siya mosulod man na sa kwarto anak ni Pastor Lloyd ba. Kada sulod niya mataymingan mo pud nig-scroll ba nga ayaw lay mao na gusto lay. Tingala siya pag unsa man na buaya man day nga. Nag-trending tong buaya ha. Okay, in Luke chapter 14 in verse number 18 and 19. Pareho ko day. In Luke chapter 14, naa din mga igsoon ko da sa Ginoo nga this is a Bible and they all with one consent began to make excuse kabalo man ta sa istorya ani, no? I have bought a piece of ground. I must need go and see it. Daghan kay gapuan ba? Daghan na kayo og daghan na nag-una gid ang rason. Then I pray thee, have me excuse. Sudod nga verse. And another said, I have bought a 5 yoke oxen and I go to prove them. Tistingan sa ako ni akong napalit nga mga hayop. Siguro mga igdadaro ni. Tistingan sa ako ni. Unya na lamang. No? Ora bag kita sunod na lang gito. Sunod na lang sa akong simba. Ako sa gining siguro ni. No?
Sunod day, palayag ko sa verse number 20. Palayag ko sa verse 20. And another said, I have married a wife. Oh. Maragpuan ba yung pagkain? No? Pero di na po siguro rason nga. Di na lang po ka musimba kay tungod kay nag-minyo ka. Niya narakadris palibot. No? Sunod, danawar God ang verse nga sunod. Palayag ko sa 21 day kung maabutang. So the servant came and showed his Lord these things. Then the master of the house being what? Sige nga diha, suko ang Ginoo. So na lesson mga igiso na to nga kung magsigi kitag balibad, sige kitag balibad, dagahin kay tag excuse sino mo may digid malipay ang Ginoo. Parabol man ni siya, parabulo. Dili gid malipay ang Ginoo. In Luke chapter 9 and verse number 59 to 62, Luke chapter 9. Ingon dia, and he said unto another, follow me. But he said, Lord, suffer me first to go and bury my father. Pero sa tubag ni Jesus Christ, and Jesus said unto him, let the dead bury their dead. Grabe. Manang mga igsoon, wala bagi tayo ko tumbalan siyon pagmayo, bagi tayo angayan nga ikarason nga mo excuse kita. No? Wala ba, kanang atua lang ginabang, maningkamot lang kita. Ikiyas sa taron kay Bible student ba? No? Di kamot yung si batog ni trabahoon. Pero mga buutan na itong mga Bible student. No? No? But go thou and preach the kingdom of God. Sunod nga verse, palayag ko. And another also said, Lord, I will follow thee, but, let me first go bid them farewell which are at home, at my house. Nanghid sa ko. Sunod nga verse, kini bugat-bugat ni nga bersikulo, mga verse ang ipasabot. And Jesus said unto him, no man having put his hand to a plow, kining iskutan ka nang magdaro ka ba? And looking back is fit for the kingdom of God. Lain nga termino mga igsoon, dili gyud ta ka receive sa blessing sa Ginoo kung daghan tag rason. No? Daghan tag rason. No? Ingon diha nga no man having put his hand to kana bang magdaro ka ba? Nya sige kag lingi-lingi, wala na sige ka nawili ka kun sa imong kawilihan dili fit. Ano yung lesson atong mga Bible student mananghid ni pastor mo uli ko unsa may imong rason? Mauna ay dili man kay nabugat nga rason dong. Matusang masirmunan nga ano yung pagpangalagad sige no. Kuan ni kanang commitment ba? No? Dili magsig-uli. Ana agi manguli magsig panguli. Palaban din sa pastor asa man ang imuhang kanang request. Kinahanglan man tag pastor's request o kanang your parents ba ka? Makapanawag og kalit ilang ginikanan kod. No? So pero ingon ang Bible is fit for the kid. Dili ta able or dili ta kanabitahong dili kita makadawat og blessing sa Ginoo ni anak kung daghan kay tag excuse. Sunod, number 2, kining gitawag complaining attitude. Number 1, kanang daghan kay tag excuses, daghan tag kanang mga rason sa pag-alagad nato sa Ginoo, anong dili ta kanang di sa muhatag sa kong tithes karon kay mao ni. Yeah. And all the utang shall be added unto you. Daghan man kog utang karon o wala lisod. Then kining complaining attitude. Sa mga complaining bagulbulan. Hatag na pud. Sige lamang pastor sige gwali anang faith promise offering, tithes, sige kag bagulbul. Sige bagulbul. Simba na pud. Devotional na pud. Ay na. Mo na tan-awa imong kaugalingon kung bagulbulan na gani kay ka, naanas ka kuyaw ang imong kinabuhi nga Kristohanon. Magsigi kag bagulbul. In Philippians chapter 2 verse number 14, ingon ang Bible, Philippians chapter 2 verse 14, do all things without murmurings and disputings. Ayaw na. Pay muhimo na lang kada. O manggihapon ay kanang unsa na? O manggihapon mahimo. Sige ra kag yaw-yaw, tama ra pud ka sa yaw-yaw. Kapuyon lang kasi mong trabaho, may pamuhimo na lang kadhag imuha. Unsa po na kung leader ay.
Unsa po ni among manager oy? Unsa po ni among pastor oy? Unsa po ni mga Bible student, mga staff, mga assistant pastor? Puros na lang ka-complain. Si kuan mao ni, si kuan mao ni. So, lisod kay mga igsoon kung magsikitag murmur. Usa sinungdan nga nung wala kaabot ang mga Israelites or daghan nila wala kasulod sa promise, a land of promise, tungod kay bagulbulan. Lisod gid makaabot sa blessing kung magsigitag bagulbol. Unsa man si Moses nga nagdala nato diri? Patyon man ta dinhi may pa dito sa Egypt. May panalamag wa ko na imong Kristohanon kaysa unan makainom pa man ko, makasigarilyo. Bagulbul ka na, basig di ka tinuod luwas. Nang bagulbul ka, may namdum pa mga sa Egypt. No? In 1 Corinthians chapter 10, verse number 10, 1 Corinthians chapter 10, neither murmur ye, as some of them also murmured, and ye were destroyed, the destroyer. Balik ka sa unang panahon, wag hinuwa man ang magmurmur na gani ka diha, magbagulbul na gani, kagamaya pa nito, sweldo. Ipasalamat nga na kay sweldo. Pasalamat pag mo nga na mo'y trabaho. Uy, daghan mga tao nga bigi trabaho. No? Una na po'y trabaho, magbagulbol na sad. Nagnan na po sa sweldo bagulbol, kadaghang bagulbol man ang di yun ang panalangin musunod. Tungod kinisigig bagulbol. Complaining attitude, sige kag complain, sige complain, sige complain. Oh, walay nahimo, sige ra kag yaw-yaw, may pay magtrabaho na lang kada. No? Then, number 3, kapit na. Wrong priorities. Oh. Lahi ang mga prioridad na to. Usa sa ilahanan mga igsoon nga naanas kakuyaw imong kinabuhi, lahi ng prioridad sa imong kinabuhi. Dili na priority nimo ang imong pag-alagad sa Ginoo. Dili na nimo priority ang Ginoo sa imong kinabuhi. Mauna na nagsugod na kadiha nga ang imong kinabuhi nabutang nas kakuyaw. Unsa ba ang imong priority karon? Sa panahon ba sa Ginoo sa Domingo imo bang i-priority ang Ginoo? Salamat sa Ginoo nga naa mo. Wala din yung priority kung kisa may leader din karon nga to mo nagtapok dito dili ka kasimba diyan na. Mura gito imong gipuy bantay ito atong mga tao. I-prioridad na to ang Ginoo. Kung lahi na ganing atong priority, tanawon ra gud nato sa Bible, oh. Luke chapter 10, story ni Martha. Oh, palihog ko sa screen sa Luke chapter 10, and Jesus answered unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things. Reklamo man siya. Unsa man ni Lord nga ako ramang dinhi ang usa nagtrabaho? Kung imong tanaw ni sakto ba ya, no? Kay nagatiman niya ang mga disipulo, si Jesus mao ni nag-andam siya pagkaon pero ningon si reklamo pa gid siya. No? Reklamo pa gid siya unsa man ni Lord? Ginoo. Pareha na kung igsuon ri aron tabangan ko. Pero giingnan siya ni Jesus, and Jesus answered og Jesus mingon ngadto kaniya, Martha, Martha, pero tigini mo, bisiha kayo. Nga naman, lahi ang iyang priority. Lahi ang iyang prioridad. Siyang iyang gibuhat ato ni Agi. Na-miss niya ang nindot kayong opportunity nga naa ka sa pag-serve sa Ginoo. No? Sunod nga verse. Balik ta sunod nga verse. But one thing is needful, and Mary had chosen that good part, which shall not be taken away from her. Kung ang atong priority, mga igsoon ko da sa Ginoo sa itong kinabuhing Kristohanon, kanang mga butang, unsa na imong gikabisihan diya nga mo'y puli sa Ginoo, mawala ra na. Pero kung atong pilion, mga igsoon, ang atong iprioridad, ang atong pag-alagad sa Ginoo, ang Dios atong kinabuhi, kanang giingon diha nga, which shall not taken away from us, from here. Mo na'y mulas. Nga naman, tinuod ginang giingon nga, kanang atong tanan gihimo sa kalibutan, biyaan na nato. Maabot ang panahon nga mga tubang ka sa Ginoo, di biya mo nga ng Ginoo, nga unsa may profession brad. No? Ambi nang imong diploma be, ambi, kung dili unsay atong gihimo diha sa Ginoo. Mauna nga atong tagaan gyud og priority gid nato. Tanan man tani ni. Siguro makaingon mo ba nga, pastor, maayo man mo kay na, uy, dili but pasabot nga naami sulod simbahan na ma-priority na mo kanunay ang Ginoo.
No, naningkamot naningkamot ta matag-usa na to, di ba? Matag-usan ka ng mga karaan na kayo, naningkamot ta uban sa grasya sa Ginoo. Okay? Sa Luke chapter 12, tanawa, kinintawana, very mga common man kani nga mga verse nga itong gisigutan. Luke chapter 12 in verse number 16, unsa iyang purida, and he spake a parable unto them, saying, the ground of a certain rich man brought forth plentifully, kanang daghan kay siya kabot. And he thought within himself, saying, what shall I do? Because I have no room where to bestow my fruits. And he said, this will I do. Oh. This will I do. I will pull down my barns, gubuon ako itong akong daan, then, and build greater, and there will I bestow all my fruits and my goods. Sunod. And I will say to my soul, soul, thou hast much good laid up for many years. Take thine ease, eat and be merry. Isa may itong makita dahil nga yung priority. Yarag yung kaugalingon. And I will say to my soul, soul, sunod. But God said unto him, thou fool. Matawag gid tawag ka ng buang-buang nga sa tanawon sa Biblia, no? Kung dili na to'y prioridad ang Ginoo. Unsa hinungdan sa panahon ni Hagay, no? Ako maning giwali ang uban ani nga mga verse ni agi na kung wali. Sinihinomdom ato nga wali kay atong ponhon ug ulay niya pabutaron naguna ugma. Okay, Hagay chapter 1 verse number 1 down to verse number 11. Nga kadtong wala na nila, and the second year of Darius Darius the king, in the 6th month, in the first day of the month, came the word of the Lord by Haggai the prophet unto Zerubbabel the son of Shealtiel, governor of Judah, unto Joshua the son of Josedek, the high priest, saying, Thus speaketh the Lord of hosts, saying, the people say, the time is not come, the time that the Lord's house should be built. Gibaliwala nila ang balay sa Ginoo ba? Kumbaga, ang buluhaton sa Ginoo. Sunod nga verse. Then came the word of the Lord by Haggai the prophet, saying, It is time for you, O ye, to dwell in the sealed houses, and the house lie waste. Now therefore saith the Lord of hosts, consider your ways. Sunod nga verse, ye have sown much. Ano man, unsa nahitabo unsa may hinungdan niini. Wala na nila gi-priority, gibaliwala na nila ang buluhaton sa Ginoo. Dili na nila priority ang Ginoo. No? You have sown much and bring in little. Gamay ra kay mo. Ye eat, but ye have not enough. Ye drink, but ye are not filled with drink. Ye clothe you, but there is none warm. And he that eateth earneth wages to put it into the bag with holes. Katong mga adunay mga sweldo, murag mga Kristohanon ba, murag kita na trabaho, nagdawat ang sweldo pero wala na, murag gisulod na to sa bulsa nga naay buslot kay wala naman, to anong utang na may gitaganan. Okay, labot ninyo na may mga utang ha. Murag bitatag, sweldo na ron, sweldo lagi, pagdawat po, pagsulod sa bulsa, niagi ra ba? No? So mo na mahitabo mahigsuon kung dili na nato, dili tama. Sunod nga verse. Thus saith the Lord of hosts, consider your ways. Tanawa, go up to the mountain and bring wood and build the house, and I will take pleasure in it. So mo ni kung atong iprioridad mga igsoon ko sa Ginoo, ang buluhaton sa Dios, ang Ginoo sa atong kinabuhi, ang Dios malipay. No? Ang Dios malipay. Kinsa magudi gusto malipay, no? Ang Ginoo. And I will glorify, saith the Lord. Sunod, ye look for much, and lo, it came to little. Kung baga nang inabuhi ka, naningkamot kapag maayo, pero kay dili man imo gi-priority ang Ginoo, so ayun dumi. Muna reminders ni sa itong makigsuunan, labi na ka mong mga nagdigusyo, no? Kung sa may imong gipang trabaho, dahil inom dumi gini nga verse, nga kung dili na gani nimo ma-priority ang Ginoo, numdumi kini nga verse, dili gyud ra ba mamakak ang Biblia. Salamat ninyo,
naningkamot ka mo. To God be the glory. Ingon din ha, and when you brought it home, I did blow upon it. Huipon ra sa Ginoo. Why? Saith the Lord of hosts, because of mine house that is waste. Wala na. Inyo rang ipasagdan ang akong buluhaton. And ye run every man unto his own house. Sunod nga verse. Therefore, the heaven over you is what? Stayed from dew. Wala na, dili na muhatag og ulan. Dili na muhatag, kumbaga dili mo di ay ang Ginoo sa iyang blessing nato. Kung dili nato i-priority. Ikaw daw kunoy amo. Nga na kay servant daha nga di magtarong. No? Adto hinon magtrabaho sa lain. Ganahan ka mo? Ganahan pagka muhatag sweldo, siguro ganahan ka mo hatag og sweldo pero masirmunan sa nimo nganong dito man ka nagtrabaho nga diri man ka. No? Dapat imo ni i-priority din hiya kay naago ka diri ga trabaho, di ba? So nga na mga igsoon ko dahil sa Ginoo, therefore the heaven over you is stayed from dew and the earth is stayed from her fruit. Wala na, dili na muhatag og abot, dili kaabot ang blessing sa Ginoo. Kung dili nato i-prioridad ang Ginoo sa tong kinabuhi. Okay? Wrong priorities. So kung naanan nimo mga igsoon, your life is in danger kung dili na nato i-priority ang Ginoo. Okay? Then, sunod. Kapit na, ito paspasan. Kining gitawag negative finder or fault finder. Kini bang negative? Puros na lang ka negatibo ba? Puros na lang negative. Wa nag-isakto imong pamina or ikaw na lang mag-isakto. Puros na lang yun negative. Sikuan, negative. Kani sikuan. Tungod sa imong pagtanaw negative, sige na lang pangdaot. Then nakakita ka og sayop, may hanap ka, imo pag ihato dito Ang nakadungog po, isang takdan na nimo sa pagka negative. Negative plus negative is equal oversensitive. Pagtanaw nimo, sensitive mo na kay, tanawa gay na, Naana po'y bagong cellphone, pero inutang lagi. Tanawa ni bagong motor o di sa akat na niya. Asa ka niniyagi ka na. Tanawa sige man unta na siyang simba. Parihas man mi ana. Ang kuya pag ato pagkas ang believer maingon ba nga, ay kanang akong nga kauban. Wala, negative. Your life is in danger. Sintomas na mga igsoon. Symptoms na siya nga, naasa ka kuyaw na imong kinabuhi niya. Gawas diha. No? Ayaw pag negative. No? Pagani ka kabaluson sa tinuod nga istorya ba? Basta kay wa na. Preach. Dili agas pila. Gi-announce na nimo ba? Pagkakabalo kung sige tinuod. Magpataka ka na lamang. Tulisod. Philippians chapter 1. Intambal nini mga Philippians chapter 4 verse number 8. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. Huna asag maayo. Ngayon, baka na kung isulti niya, no? Mo nang gingon sa itong pastor, kung makakita, magaling kag sipiat ang nga tao, keep it private. No, i-private na lang na, ikaw na lang, magampol lang kasi Ginoo. Nakita ni mga nasipiat ba? Okay? Ikalima, kining gitawag isolation mode. Sa man nga isolation mode, dili na kaganahan makig-fellowship. Di na ka talaga, wala na ka, kanang imong kinabuhi, pamiamrabag ka ng ganahan na lang kag, dili na ka, ikaw na lang isa. Wala man po yung manag-inusara tungod kay na siya gibuhat. Humanon sa lang yun ni, pero kanang di na yung kaganahan makig-fellowship, dili na yung kaganahan. Gawas lang kung nakay sakit, ha? Para sa una sa katong pandemic ba? Katong pandemic pa, di kita mo, kung naatay sakit, i-isolate, kasulay ko i-isolate, da sa una, gisipon ko, simptomas man kuno to nga kuan kay sakit kay di sa ulo, labad sa ulo, kadto po kita kasulay og labad sa ulo nga gikan diri paingon diri din sangko diri ni hilanat. So ga-isolate ko dito. Mga usar ka gabi patang laaya po dani magkaon ko kurang isa. Then akong ibalansi murag dili pa man kay ni kuaning COVID sa mga inaaning edad nako.
Pero naglikay lang ko ba? Kay basin akong anak, akong asawa, COVID na nun may tanan, katong dungan-dungan may pastore. So, gawas lang inana na kay sakit. Kay kana, maglahi ka. Munang kanang kamo pong na mga sakit ha. Kung naagani may mga balatian nga sa paminaw ninyo nga murag apiki, basig manakod na. So, likay-likay lang po da. Para itong COVID ba? So, likay-likay lang po da. Kanang gitawag o, hindi lang po tapak pa ba? O, kanang isolation mode. Ingon ang Bible sa Hebrews chapter 10, verse number 24 and verse number 25. And let us consider one another to provoke and to love and to good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Kining fellowship, importante ni. Pero sa ako nag-ingon ha, kung naan mo ganit mo kay balatian nga ron paminaw ni mo nga murag makadaot sa uban, ayaw na naman po. Kay lang sa kanang distance ba? Keep distance. Oh. Then, ingon ang Acts chapter 2, tanawo, sa Acts chapter 2, verse number 42, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and breaking of bread and in prayers. Sapit na. Sunod, kining kuyaw, attacking spiritual authority. Basin bagsigi na kagpanaway sa mga pastor. No, kita isa din sa una, wala na inoon to, butay na ron, butang sa kaitasaan. Sige na lang kinong panaway. Iyaw mo ka nang magwali ang pastor nga naikaon sa langit. Unya dong, malibang pa dito sa langit. Iyaw mo ka nang pangutanaha. Pagka nonsense. Sige bag. Unya, napadikaon sa langit yung mga libang day gihapon ta. Ano unsa naman inuunin trabahoan ng mga libang pa man gihapon ta sa langit? Awa po ta kabaloy, basig dako kay nang balay sa Ginoo dito, ta kabulog na CR. Grabe. Sa puning wali ni pastor eh. Atakiho na nimo ba? Sawayon na nimo sa pastor. Pastor dia. Kuan man ang pastor dia. Kanang gawali daw. May pa man kumo English na. May pa man kumo pronounce na. Kuya mo na. Kuyaw na imong mo na bantayin na si imong kinabuhi. Kay dili na gyud tao imong kontra dia ang Ginoo na. No? Timaan nga kanang i-attack nimo ang kanang spiritual authority or kanang mga leaders, mga pastors. Kanang i-reject nimo ang iyang giwali. But na. Pastang kuyawan niya na. Magbantay ta niya na mga igsoon. And last. No. Arin sa verse. Ibasin mo kayo mga verse, pastor. Hebrews chapter 13. Hebrew-hanon 3 CDCT. Obey them that have the rule over you. And submit yourselves. Kining word nga submit. Wala mo yung obey them have the rule over you. Then, umasipyat. So yeah. Submit yourselves for the watch for your souls as they that must give account. So, maghatag ba po na sila account? Kanatong pastor, maghatag na siya account sa Ginoo. So, kung kinainana gani imong kinaya, na anas kakuyaw imong kinabuhi nga mo atake na ka sa authority. Magsigi na kag panghilabot, no? Sa po nang nagdalas choir da, uy. Ang kuyaw na, kanindot, ni pastor ay pagkanindot na itong choir. No? Sa po nang special number da, wala na. Magsigi na lang ka, luoy gid kay mo kinabuhi, murag makaingit nga, gidagmalan na gid ayong taning. Kumot-kumot na gid maayo sa yawa. Then last, poor prayer life. Wala na kay ampo-ampo. Sa mga rason nga nung dili na kay taganahan magampo o sa karason nga nung usa ka Kristiyanon dili na kaayo ganahan magampo. Wala na time sa pagampo, wala na pagtuo sa pulong sa Ginoo. Nga ang Ginoo makahimo sa pagpanalangin. Nga muundang man ka kung padayon pa ka nga nagtuo. Basin ang imong gisaligan kana na lang mga resources nimo karon unsay naa nimo. To? Sama sa atong gisgutan gayon na basig kadto na lang gid ang priority nimo ba kadto na lang gyud. Poor prayer life. Wala na nato tagayog dagkong pagtagad ang pagampo. No? Sugot na laman tag abdan tag alas 12 alauna sa cellphone. So inigmata cellphone. Cellphone pa more. Ngano mo gini cellphone nga mo gini pinaka tungod kay ang cellphone mo na number 1 nga weapon gigamit ni Satan karon. Ang teknolohiya ba? Teknolohiya.
Kining teknolohiya ba? May mga kita ta karon may mga invention ba niya tan-aw kani sa mga vlogger nga murag lahi unique po nila. Gamiton po nila ng katong mga yun sa to pagsultis na tagagawas ba? Ang teknolohiya. So diha na, number 1 ang gigamit ni Satan kanang teknolohiya. So ayaw, ampo ta. Ampo yun. Mao gud ning giingon sa Bible, 1 Thessalonians 5 verse number 17. Pray without ceasing. O kanus aba na nahunong without ceasing man. Wala nga nang nihunong naman ka. Kung nakay giampo sa Ginoo, ayag hunong. Padayon og gampo sa Ginoo. Nung nihunong naman ka, pray without ceasing. Last verse. 1 Peter chapter 4 in verse number 7. But the end of all things is at hand. Be therefore sober and watch unto prayer. Hapit na ang panahon matapos. Ang mga batanon ani sama sa gingon ay tagdi pa matapos oy kay kuan napakoy giampo sa Ginoo mga young people. So mga igsoon ko sa Ginoo, kini nga mga simptomas kung dili ta magbantay ini kining gitawag daghan tag mga excuses kanang magulbulan kay ta, ang atong priority lahi na, kining negatibo na kay ta sa kinabuhi, kanang dili ta ganahan makig-fellowship except lang kung nakay balatian, din imong atakihon ang authority or kining gitawag spiritual authority, then na ang imong pag-ampo wa na gyud kung atong i-rate og 1 to 10 ambot asa na lang ka. Kamo, makarate mo sa inyong pag-ampo, i-rate na to 1 to 10, unsa na ka? No? Basin hinuonog, wala na, igo na lang sa cellphone pa, igo na lang maka-open ba? Igo na lang maka-open, wala na, shutdown na dayon. Kuyaw ang imong kinabuhi. Kuyaw ang atong kinabuhi da. Okay? Manang salamat sa pulong sa Ginoo pray ta. Lord, salamat kayo sa imong pulong, nagpainumdum namo karon hapon. Dalaygon ang imong ngalan. Pray ko Lord nga katong mensahe dili ito labayng kawang mahimo to namo Lord nga gabayan mahinumduman namo Lord mahimong pahimangno sa mga kinabuhing Kristohanon nga aron ang among mga kinabuhi Ginoo mahimo nga maigmat kami tungod kay ang yawa Ginoo 24/7 nga nagtrabaho sa among kinabuhi. Pansalamat nga na imong pulong among maduulan nagingon kasi yung pulong nga among suklan Ginoo ang yawa ug budagan ang yawa Lord. Salamat na nga promise o i-bless to nga mensahe nga di mo labayng kawang in Jesus name. Amen. Okay, ito ta sa atong saktura atong time. Kabutar na gyud mugma. Palihog ta sa atong Soul Winners Club. Soul Winning Report.
Amen. Daghang salamat. O sa katapusan manindog ta, ampo ta ato ta sa atong closing prayer. Gihangyon ako ang tanan sa pagduko sa ulo. Piyong sa atong mata, mahan nga langit noon, Ginoo, gipasalamatan ka namo, giulian sa tanang dugong himaya, simong gihatag sa tibok adlaw nga kadaugan. Nahimo namo ni Lord di tungod kay maayo may kundi tungod ra gyud simong tabang, simong grasya. Wa gyud mi amo Ginoo, busa angayan kang pasidunggan, pasalamatan o Dios. Og ampo ko Ginoo sa mga mensahe nga nadungog namo di tungod lubay kawan ko Dios. So padayon kang magpanalangin pagampo na ko Lord nga padayon kang mag-uban sa among mga buluhaton karon nga semana sa mga adunay mga trabaho, adunay mga negosyo or asa man nimo sila nga sektor gibutang Ginoo sa may ilang mga panginabuhian Lord panalangin ni ang matag usa Ginoo. Lord yar padayon kang magagiya kanamo tungod kay wala gid mi mahimo Ginoo kung wala ka bisan pa man sa pagpamauli dadang matag usa Ginoo sa panimalay nila nga walay kakulian. Bisan pa man among pastor Ginoo padayon mi nagpray. Lay mo silang tagaan og safety sa ilang pag-travel pauli diri Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan, himaya og dungog among gibalik da kanimo in Jesus name. Amen. Ug amen. Ug maayong hapon.